Unti-unting bumababa ang direksyon nitong ating binabantayan na posibleng malakas na bagyo sa mga susunod na araw, mga kababayan. Kung inyo pong papansinin, ito po by August 6 na ho. Ang kanyang direksyon kahapon na ating pinakita ay halos sa gitna ng bahagi ng Japan. Pero sa ngayon, may kita natin halos sa dulong bahagi ng mga kabayan at tumababa sa part ng Taiwan. Kaya binabanggit natin, marami po ang mga posibleng development na mangyari po mga kabayan habang ito malayo. So, ibig sabihin yan, maaari pong bumaba into Taiwan or bahagi ng ating pong bansa ang ating minomonitor na sama ng panahon. And then after nyan, meron pang inaasang posibleng ding development mga kabayan. Kung ating babalikan, ito po malayong po yung senaryo. Dito po mga kabayan, ngayon pong araw ng Lunes by July 27, may kita natin ito po nagkaroon na po ng formation dito po sa labas. Maaari pong i-declare po ng ating pong pag-asa na meron pong i-monitor na po na sama ng panahon bagamat napakalayo pa po sa part ng boundary ng ating bansa. Pero makita natin yan, bukas araw po ng Martes, July 28, yan na po yung scenario. Then Miyerkules, ito po yung unti-unting paglapit. And then pagdating po sa katapusan by July 31, yan po yung scenario. Pagdating ng August 1, ito po August 2, and then pagdating ng August 3, yan po mga kabayan, makikita natin yung unti-unting paglapit at pababa yung direksyon. And then pagdating by August 5 and August 6, ito na po mga kabayan, mataas na po na bahagi. Kung hindi man po ito direktang tatama sa bahagi ng bansa, ang habagat ang ating nakikita naman na kanyang papalakasin na maaaring magdulot na naman po ng mga pagbaha sa ilang part ng Visayas, Mindanao, mga kababayan. Pero ang taba natin, dahil nga po malayo pa po yan, marami pong mga development at malaki ang chance na ito po'y bababa ang kanya pong direksyon, mga kababayan. So inaasa natin na posibleng mapamisala po itong bagyo, mga ka-great, kung sakaling tatama sa anumang kalupaan sa bahagi ng ating pong bansa kung may pagbabago sa kanyang direksyon. Kaya abangan po natin, mga kababayan. Mantala sa update naman sa kasalukuyan, makikita natin yung ilang part ng ating Luzon sa part ng Olongapo, Tarlac, Gapan, San Jose, Maria Aurora, Umiray, Casibo, Madela, Santiago, ang part ng Baguio, Candon, Lawag, Tuigaraw ay may mga kumpol na kalapan na maaaring makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Maging sa Mindoro rin po, and then bahagi ng Lipa, part ng ating part ng Alabat Island, and then Buak area, Gasan, ang Gumaka area, so yan in Polillo Island. Sa part naman ng Palawan, halos maghapon na naka-experience ng makulimlim na panahon. Ang part ng Nara, Batarasa, bahagi ng Espanyola, Quezon, maaaring makaranas po ng kalat-kalat na pag-ulan. Then sa part naman ng Mindanao, ang part na bahagi nito pong Bunawan, Moncayo, Balensa, Malaybalay, itong Arakan, Kinapawan, and then part ng Coronadal, Takurong, yan pong Malang, Pikit area, may mga kapal na kumpol ng kalapan. Then the rest, dun sa mga lugar naman, may kita natin lang part ng Visayas ay magandang panahon and part ng Mindanao, mga kababayan.